Kapag may taong hinukay ang mga pagkakamali mo noon, minsan kaibigan pa o kamag-anak, ang totoo, gusto lang nilang maramdaman na mas mataas sila sa'yo. Gusto nilang makita kang natataranta, nahihiya o dumidepensa. Pero tandaan mo ito, ang nakaraan mo ay hindi kanila. Hindi nila ito pwedeng gamitin bilang sandata, maliban na lang kung ikaw mismo ang magbibigay ng bala. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili kung paano ka tutugon. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan mo dahil hindi mo rin naman kaya. Pero kaya mong baguhin ang kahulugan nito sa buhay mo. Ang karaniwang tao, kapag binalikan ng iba ang dating pagkakamali, ay nagagalit o biglang nagdedepensa. Pero ang isang Stoic, kalmado, tahimik. Dahil alam niyang, oo, nangyari iyon, pero hindi na ako iyon. Ang nakaraan ay parang anino. Hindi mo ito maitatago, pero hindi rin nito kayang kontrolin ang galaw mo kung hindi mo hahayaang gawin iyon. Kaya't sa tuwing may mang-aalipusta o magbabalik ng mga bagay na gusto mo nang kalimutan, huminga ka muna. Alalahanin mo, ang lakas mo ay hindi sa paglimot, kundi sa pag-unawa. Ang Stoic ay hindi tumatakbo mula sa nakaraan. Hinaharap niya ito ng may dignidad. Alam niya na bawat pagkakamali ay nagturo ng leksyon, bawat sakit ay nagpatibay ng kaluluwa, at bawat kahinaan noon ay nagbunga ng karunungan ngayon. Kaya sa halip na matakot sa mga taong gustong gamitin ang nakaraan mo laban sa'yo, pasalamatan mo ang nakaraan mo, dahil ito ang dahilan kung bakit matatag ka ngayon. Sa Stoicism, hindi mo kailangang patunayan na malinis ka. Ang kailangan mo lang ipakita ay kalmadong katotohanan. Step 1. Sabihin mo, oo, nangyari yon. Kapag ginamit ng isang tao ang nakaraan mo laban sa'yo, ang unang reaksyon ng karamihan ay depensa. Minsan gusto mong ipaliwanag ang panig mo o patunayan na nagbago ka na. Pero sa Stoicism, ang pinakamalakas na sagot ay hindi galit, kundi kalmadong pag-amin. Sabihin mo lang, oo, nangyari yon. Simple, diretso, walang drama. Sa sandaling tanggapin mo ang totoo, nawawala agad ang lason sa mga salita nila. Bakit? Dahil ang inaasahan nilang reaksyon ay pagkagulat, inis o hiya, pero imbes nakikita nilang tahimik mong tinanggap. At sa katahimikang iyon, nawawala ang kapangyarihan ng kanilang paninira. Ang Stoic ay hindi natatakot sa katotohanan. Dahil alam niyang ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, hindi sukatan ng halaga. Kapag inaamin mo ang nangyari, hindi mo sinasabing tama ka noon. Sinasabi mo lang na natuto ka na. Ito ang sikreto. Kapag ikaw mismo ay hindi na tinatablan ng sarili mong nakaraan, walang sino man ang makakagamit nito laban sa'yo. Ang totoo, ang taong kalmado sa harap ng nakaraan ay hindi mo pwedeng manipulahin. Dahil wala na siyang tinatakbuhan. Kaya sa halip na tumakbo o magpaliwanag ng todo, huminga ka lang ng malalim at sabihin, alam ko, nangyari yon at okay na ako doon. Sa ganitong sagot, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo, pinapakita mo ring may kapangyarihan kang harapin ang totoo. Tandaan mo ang Stoic quote, "The truth loses its sting when you've already accepted it." Ang taong tanggap ang nakaraan niya ay hindi kayang kontrolin ng iba. Dahil sa bawat, oo, nangyari yon, pinapatunayan mong ang nakaraan mo ay tapos na. Pero ang kapayapaan mo, nagsisimula pa lang. Step 2. Sabihin mo, at natutunan ko mula roon. Pagkatapos mong tanggapin ang nakaraan ng kalmado, ang susunod na hakbang ay ang pag-angkin ng aral na dala nito. Dito mo ipapakita na hindi ka na biktima ng iyong mga mali, kundi estudyante ng sarili mong buhay. Sabihin mo, at natutunan ko mula roon. Maiksi pero malakas. Sa isang linya, pinabago mo ang buong direksyon ng usapan. Kung kanina ay ginagamit nila ang nakaraan para ibagsak ka, ngayon ginagawa mo itong ebidensya ng iyong paglago. Sa Stoicism, ang bawat pagkakamali ay guro. Hindi mo kailangang ikahiya kung minsan kang nagkamali, dahil iyon mismo ang naging dahilan kung bakit ka naging matatag ngayon.
Kapag sinabi mong natutunan ko, ipinapakita mong ang sakit ay hindi nasayang at ang pagkakamali ay naging daan sa karunungan. Halimbawa, kapag may nagsabing, "Di ba ikaw yung iniwan noon kasi nanloko ka?" Imbes na magalit, kalmado mong sagutin, "Oo, at natutunan ko mula roon kung gaano kahalaga ang katapatan." Walang depensa, walang drama, pero ramdam ang bigat ng maturity mo. Ito ang lakas ng Stoic. Ginagawa niyang sandata ang kahinaan. Ang mga taong gumagamit ng nakaraan mo laban sa iyo ay umaasa na matitinag ka. Pero kapag ipinakita mong natuto ka, nawawala ang kanilang bentahe. Dahil paano kanila ibabagsak kung bawat pagbagsak mo ay may itinuro sa iyo. Kaya tandaan mo, ang nakaraan ay hindi hatol, kundi paalala kung gaano ka nakalayo. Ang Stoic ay hindi nagtatago sa kahapon. Ginagamit niya ito para mas lalo pang tumibay ngayon. The past was a teacher, not a sentence. At sa bawat aral na natutunan mo, mas lalo kang nagiging malaya. Step 3. Sabihin mo, bakit mo ito binabanggit ngayon? Ito ang pinakamahinahon pero pinakamakapangyarihang tanong na pwede mong itanong kapag may taong ginagamit ang nakaraan mo laban sa'yo. Bakit mo ito binabanggit ngayon? Hindi ito tanong para makipag-away. Hindi mo ito sinasabi para ipahiya sila. Ito ay tanong na may dignidad at disiplina. Sa halip na pumatol, pinapaisip mo sila. Ang taong Stoic ay hindi basta nagre-react, nagtatanong muna. Dahil sa bawat tanong, nailalabas mo ang tunay na motibo ng tao. Kapag tinanong mo ito ng may kalmado, mapipilitan silang harapin ang sarili nilang intensyon. Ginagawa ba nila ito para saktan ka? Para ipakita na sila ay mas mabuti? O dahil may sakit silang hindi nila kayang harapin sa sarili nila? Ito ang ganda ng Stoic approach. Hindi mo kailangang sumigaw para iparamdam ang lakas mo. Isang simpleng tanong lang, pero parang salamin. Nakikita nila ang sarili nilang ugali sa harap mo. Halimbawa, kapag sinabihan ka ng, di ba ikaw dati sablay sa trabaho mo? Kalma lang. Sagutin mo ng, bakit mo ito binabanggit ngayon? Tapos, tahimik. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng tanong mo. Madalas, ang mga taong ganyan ay hindi naman talaga galit sa'yo, kundi naiinggit o nasasaktan sa progreso mo. Kaya sa halip na bumaba sa level nila, piliin mong manatiling mataas, hindi sa kayabangan, kundi sa respeto sa sarili. Tandaan, ang Stoic ay hindi tumatakbo mula sa komprontasyon, pero hindi rin siya kailanman bumababa sa gulo. Ang kanyang sandata ay tanong, hindi sigaw. At sa bawat bakit mo ito binabanggit ngayon, pinapakita mong hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo dahil malinaw na kung sino ka ngayon. Deep Stoic Reflection. Kapag may taong paulit-ulit na ginagamit ang nakaraan mo laban sa'yo, huwag mo nang tanungin kung ano ang mali sa'yo. Tanungin mo kung ano ang kulang sa kanila. Ayon sa Stoic philosophy, ang taong gustong manira ay kadalasan ay taong hindi payapa sa sarili. Isipin mo ito, kapag masaya ang tao, hindi siya nanghuhukay ng dumi ng iba. Kapag panatag ang puso, hindi siya naghahanap ng kasalanan ng kapwa. Kaya kapag may nang atake sa iyo gamit ang iyong kahapon, tandaan mong hindi ikaw ang tunay na problema, kundi ang emosyon nilang hindi nila makontrol. Sabi nga ng mga Stoic, ang insulto ay parang ulan, hindi mo kayang pigilan pero kaya mong pumili kung saan ka tatayo. Hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba, pero kontrolado mo kung gaano kalalim mong papapasukin ito sa isip mo. Kaya kapag may sumubok na saktan ka gamit ang dati mong pagkakamali, isipin mo lang na ito ay parang bagyo. Hindi mo mapipigilan ang ulan, pero kaya mong humanap ng silungan, at ang silungan na iyon ay ang iyong katahimikan. Ang Stoic ay hindi nagtatanim ng sama ng loob, nagtatanim siya ng pag-unawa. Tinitingnan niya ang bawat insulto bilang oportunidad na sanayin ang sarili sa self-control at compassion. Dahil minsan, ang taong naninira sa iyo, siya ang mas nangangailangan ng tulong. Kaya't sa halip na sagutin ng galit, sagutin mo ng kalmado. Sa halip na magtanim ng hinanakit, maglabas ng awa. Dahil kapag pinili mong manatiling payapa sa gitna ng gulo, pinapatunayan mong tunay kang malaya.
Ang Stoic ay hindi nagpapadala sa bagyo. Siya mismo ang nagiging hangin ng katahimikan sa gitna nito. Ang nakaraan mo ay hindi kasalanan na kailangang ikahiya habang buhay. Ito ay kabanatang tapos mo nang basahin. Kaya huwag mong hayaang ipabasa ulit sa iba, lalo na kung gusto lang nila itong gawing palabas para sa kanilang sariling kasiyahan. Ayon sa mga Stoic, ang taong mulat sa sarili hindi na tinatablan ng opinyon ng iba. Kapag natutunan mong tanggapin at yakapin ang iyong kahapon, nagiging kalasag mo ito, hindi tanikala. Ang mga taong ginagawang sandata ang iyong mga mali ay hindi mas malakas sa iyo. Sa katunayan, ipinapakita lang nila kung gaano sila kahina dahil kailangan nilang sirain ang iba para maramdaman na buo sila. Kaya huwag mo silang gantihan ng galit. Tingnan mo lang sila bilang paalala kung gaano ka nakalayo mula sa dati mong sarili. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw o sa pagpapatunay na tama ka, kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit sinusubok ka ng mundo. Dahil kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag kung sino ka, ibig sabihin ay kilala mo na ang sarili mo. Kaya sa tuwing may magbabalik ng mga maling desisyon mo noon, ngumiti ka lang at isipin, salamat sa paalala, pero tapos na ang kabanatang yan. Isara mo ang libro, hindi dahil gusto mong kalimutan, kundi dahil handa ka nang magsulat ng bagong pahina. Ang kwento mo ay hindi pa tapos, at sa bawat araw na pinipili mong maging kalmado, matatag at payapa, isang panibagong kabanata ng karunungan ang iyong sinusulat. Your past is done. Your peace is now. Ang tunay na Stoic ay hindi nakatali sa kahapon. Siya ang may hawak ng panulat ng kanyang kasalukuyan. Kung may nakagamit na rin ng nakaraan mo laban sa iyo, comment mo sa baba. Paano mo ito hinarap?